Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy. The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel
His goodness and His Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Yung pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manghi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko mainukupli kagalat ng halik. Masasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Good morning, Good morning, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Morning sa inyong lahat. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. At maligayang Pasko at masagana at pinagpalang bagong taon. So again mga kapatid, narito po tayo upang ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol doon sa series na tinawag natin na The Seven Wonders of Christmas. Yung mga By the way, kamangha-mangha. Pastor, 15 days na lang pala at Pasko na. Isang quincenas na lang. Sasahod May na mga tayo. bonus na yan. Even earlier than that. Yung ang iba, ubos na ba mga kapatid? Alam nyo, maganda yung ganyan, yung wala pa. Oo, ubos na yan kung nagkataon. Anyway, matatalino na tayo, di ba? Yung ating mga bonus-bonus na yan, Christmas, galing kay Lord kasi yan hindi masasayang na hindi tayo maliligayahan.
Well, anyway, as I was saying, ang pag-aaral po natin ay tungkol doon sa 7 wonders of Christmas. Yung mga kamanghamanghang mga pangyayari that lead doon sa kapanganakan ng ating mahal na tagapagligtas na si Jesus. At nito nga po ang mga nagdaang 3 linggo na, 2 linggo pa lamang, nakita po natin, ating pong sinisikap natin ipag-connect ang mga bagay na ito upang makita po natin na hindi naman ganun kadali ang nangyari, na basta may dumalaw na mga pastol, may dumalaw na mga hari, may mga anghel, and everything is celebration. Malalim po ang puhunan dito ng Ama at lalo na itong anak at of course yung mag-asawang si Maria at saka si Jose. Maulit ko lang, bago tayo magsimula ng proper natin, thank you Lord. Maroon muna tayong yung ating memory verse for the week. Napakahalaga nito napakahalaga. Let us pray. O Lord, maraming salamat muli sa iyong patnubay sa amin sa araw-araw. Lalo po sa araw na ito, kami po ay samahan mo tulad ng pagsama mo sa mag-anak sa kanilang pagta-travel mula sa Nazareth papuntang Bethlehem. Tunay nga po na bawat hakbang namin ay isang journey na kung hindi mo sasamahan, pangungunahan, ito'y hindi magiging mabunga, ito'y hindi magiging gaya, kalugod-lugod sa iyo at kapaki-pakinabang sa amin. Inyo pong punuin ng kapayapaan ng aming mga puso at isipan nang sa gayon po tanging mga bagay na katotohanan at iyong kalooban ang aming masabi at aming marinig din. Maraming salamat at ito nga pong lahat ng ito ay aming iniaalay para po sa iyong karangalan. Wala kahit kanino man. At ito'y magaganap sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung memory verse for the week natin ay sa Hebrews 8:10. Sister, kita mo ba yan? Hebrews 8:10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Praise the Lord. Sa Tagalog naman, sa Hebrew 8:10, ang sabi ay ganito, ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Amen. Yan ay sa pangalan ni Jesus. Marami na sa atin na puspos na tayo, sabi David, yung iyong mga salita ay pumuno sa aking puso, kaya ako hindi na maligaw sa pagsunod sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. So as I was saying, tayo po ay naroon sa series ng pag-aaral tungkol nga po doon sa mga kamanghamanghang, mga stages ng Christmas. Ang una doon ay ang sinatawag na itong propesiya ni Isaias na mayroong ipanganganak. Ang isang birhen, ito itatawaging si Emmanuel. At pagkatapos, ito sinundan ng annunciation kung saan naman kinonfirm na yung sinabi ni Isaias ay magaganap. Ito po nung last Tuesday tayo sa Lucas 1:26-38. Ang Gabriel, bumisita na kay Maria at sinabi sa kanya, ikaw ang napili. Salamat sa Diyos, merong kaunting posing, pero at the end of the line, lagi nang maganap sa akin ang kalooban at ang sinabi mo. So ito nang ganap, at ito na nga po tayo, sila ay may kaunting problema, sabi natin, kasi sa isang birhen, ikakasal, na ipamulong na, betrothed to Joseph, pero biglang magbubuntis siya. Ano ang naging solusyon? Ang katiyakang sinabi ng anghel na ang Diyos ang may pagpili sa iyo, kaya ang banal na Espiritu Santo ang magte-take over. Dito rin naganap yung tinatawag ng the seed of a woman, hindi ito the seed of a man. Kasi si Maria ang ginamit na tao, kaya this is the seed of a woman. Sa Bible at pati naman dito sa atin, pagka sinabing ang isang tao ay seed of Abraham, yung lalaki sa relasyon ng mag-asawa, yun ang tinatawag na pinagmulan. Pero dito, si Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo, pero siya ay seed of a woman, si Maria nga yan. Napakaganda kung ating babalik-balikan. For today, ang ating pag-aaral ay doon na nga naganap na, pero merong isang
mayroon isa na naman challenge sa buhay ng mag-asawa. At ito nga po yung magbigay ng decree ang emperador na kinakailangan ang bawat Hudyo ay pumunta sa kani-kanilang lugar. At nagkataon na si Joseph naman ay taga Bethlehem, yung mga lahi ni David. At ito po ang magiging detalye ng ating pag-aaral. Pero again, tayo papatnubayan ng Diyos. Tayo nga ay umawit ha. Medyo a cappella to. Siguro gaganda ang kanta natin kasi a cappella eh. Di ba? Si Arnold kasi kalimitan sala sa sala sa tiyempo. Hallelujah. Joke lang yun. Joke lang. Kakantahin natin yung something na magbibigay doon sa importanteng lugar natin pag-uusapan, yung Bethlehem. Alam ba natin na yung palang Bethlehem ay di yun ang sa English o di kaya ay sa literature na ating binabasa. Pero sa Spanish, yan pala ay Belen. Ako lang pala ako lang pala. Alam mo ba, sister? Sinabi mo na yun eh. Oo nga. Ibig ko sabihin ako'y na-sorpresa. Akala ko ang Belen. Ito ba yung nativity picture Yung na may... parang bahay. Oo, parang Bahay na sabsaban. sabsaban. Andyan yung mga hayop, andyan yung lahat ng nariyan. Pero Yun ang totoo Belen. naman, nagayundad talaga ang nasa isip ko noon. Na gano'n, Pero meron palang deeper meaning. Parang kahapon, yung palang parol ay lantern na Espanyol. Yung sinabi ni Pastor Alex, kaya nakakatuwa din na makita natin na yung palang Belen ay hango din doon sa lugar ng ating pag-aaralan ngayon ay Bethlehem. So, merong kantang nakita ako o binigay ni Sister Sally. At sa gitna tayo pupunta para sa Belen. Ang sabi dito, sa Belen, ipinanganak. Okay? Sa Belen, ipinanganak si Jesus ang Mesiyas. Sa Belen, ipinanganak si Jesus ang Mesiyas. Magdiwang tayo, magdiwang tayo, magdiwang tayo, magdiwang tayo, magdiwang tayo, magdiwang tayo, magdiwang tayong lahat. Maligayang Pasko. Kita mo, mahirap pala pag wala si Arnold. Oo, lahat. Mali tayo sa tiyempo. Hindi. Amen. Kaya wala, tamang-tama natin tiyempo. kasi yun ang tiyempo. Anyway, talagang lahat ay importante, Kaya sige, sa susunod ating pupuntahan na yan. So, as I was saying, ito yung parang tinatawag ng the faithful journey to Bethlehem. Faithful, F-A-T-E-F-U-L. Ito yung mapanganib, dangerous travel. Kasi nga, ang pupuntahang rota ay napakapambihira ang layo at ang terrain ay hindi ordinaryong terrain. Walang paved na terrain, hindi simentado, disyerto, ang iba ay masukal. At ang iba ay mayroong mga masasamaring loob na nakapalibot, manghaharang, magnanakaw. So, pero higit sa lahat, napapaloob sa ating pag-aaral ang kondisyon ni Maria. So again mga kapatid, eto na po tayo at ang ating pong pagkukuhanan ng salita ay mula sa Micah 5:2 tulad nung sa Annunciation. Ito ang propesiya. This time, this is from Micah, ang propetang si Micah. So sa Micah 5:2, ang sabi dito ay ganito, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel at ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa. Ito naman ay sinagot o kinonfirm doon sa isa pang sa atin namang New Testament at ito kinuha doon sa Lucas 2:1-5. Ang sabi sa Lucas 2:1-5, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang mga tao sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na pawang sinilangan na bayang sinilangan ni Haring David, pagkat siya'y mula sa angkan ni David.
kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Si Micah po ay isa sa mga kinikilala rin na dakilang propeta at ito'y kasabayan ni Propeta Isaiah, yung ating prophecy prophet nung last time around sa 7:14. Dito naman ay ang ipinroclaim ni Micah yung kapapanganakan. So Micah lived in a time in which the people of God had turned away from Him and were serving false gods, living in all kinds of sin, and they were about to be judged for it by the Babylonians. Some of Micah's and Isaiah's prophecies were about the judgment that was about to come. Things were about to get pretty ugly in their hand. Pero sa kabila nito, tulad ni Isaiah, ang mga propesiya ni Micah ay madaling mag-switch mula doon sa threat na may judgment nang biglang-biglang lalagyan ng magandang pag-asa. At sa Micah 5:2 nga, ang magandang pag-asa ay darating ang hari na magliligtas sa kanila. The Jews regarded this text as a prophecy of Messiah's birthplace. Si Micah, though a prophet of divine wrath, yun sinasabi natin, prophet of divine wrath, nakakatakot kalimitan kung pakikinggan mo. Pero siya rin ay propeta ng divine promise. At katulad ni Isaiah, napakayaman sa messianic prediction ang kanyang mga propesiya. Thank you, Lord. So yung journey from Nazareth to Bethlehem, ito yung designated birthplace ni Jesus Christ. At alam natin ito yung naganap na at itong Micah prophecy na ito ay tunay. By the way, sharing lang. Thank you, Lord. Kami po ay na-bless na ipadala ni Lord doon sa lugar na ito, doon sa Bethlehem na tinatawag, yung Holy Land na yon. Kung ikaw ay, kumbaga sa noon mo lang gusto pang tuklasin ang tungkol sa mga istorya ng Diyos, especially Jesus Christ, ikaw ay madidisappoint. Kasi yung lugar ngayon na sinasabing ito ang Holy Land, dito pinanganak si Jesus, wala ka nang makikitang traces of holiness. Para bang highly commercialized. Sabi nga nung aming tour guide, more than 40%, hindi na yan. In-improvise na lamang para magkamaroon ng continuity ang mga kwento. Ang marami nga doon ay DVD, yung Way of the Cross na pinuntahan. DVD, marami nagbebenta-benta na lang. Highly commercialized. At pwede kita sa amin na dito pinanganak si Jesus, itong kapanganakan ni Maria. Basta lahat ng important holy places ipinakita sa amin. Pero sabi ko nga, para bagang the environment is so solid, konkreto. Kaya wala kang makita. Hindi mo maramdaman nga yung hangin Pero just the same, mga kapatid, yung spirit naroon. Hindi ako nagsisisi, ewan ko ikaw, Sister Cora, nung ikay mapapunta roon ay ikaw ba'y nanghinayang, gumastos at ganito? Ay, hindi. Talagang Oo. nakita mo naman yung kagandahan na lalo yung ating pinuntahan na yung naglakad tayo ng malayo. Ano Oo. ang pangalan noon? Sa Petra naman. Ay, sa Petra. Oo. Kamangha-mangha yun naman ay, talaga. oo. Doon makikita mo yung kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoon Oo. talaga. Pero I was talking about yung mismong kinapanganakan. Oo. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, yung mga nakapunta na roon, kung sakali po kayo may mga agam-agam na ito nga ba, kung ano man, basta ang pananampalataya may naroon, yun ang kaganapan. Yun ang totoong naganap. Hindi masasayang. Kaya nga po yung ibang pupunta pa doon, pagpunta po ninyo, napakagandang pag-aralan din natin ang kasaysayan kasi ilan na ang nakasakop na makapangyarihang mga imperyo at kada isa may kanya-kanyang ginawang pagbabago. At ito nga po tayo mga kapatid, ito ang ating pag-aaral. Balikan natin ang lumang Bethlehem. So, ang lumang Bethlehem actually ay, ano ba yan? Ito ay tinatawag na Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata. The old name daw nito Ephrata. Tapos yung Bethlehem, the new name, nang ibig sabihin, the house of bread. The house of bread, technically speaking, is that ito binigyan ng pangalan dahil yung specific form of fertility of the area
ay ito para bagang taniman ng mga mais. Trigo ba? Trigo o mais, pero more on mais yung ginagawa na tinapay. At kung baga sa ano ay agad makukonect mo. Yung bread of life, sino ba ito? Si Jesus Christ, John 6:35. I am the bread of life. Kung mula sa kapanganakan, ipinakikita na si Kristo ang bread of life. At ito mga pala, meron pa ako isang natuklasan. Doon pala sa Israel ay meron 2 Bethlehem. Alam mo ba yung sister? Hindi. Hindi mo alam yung 2 Bethlehem. Ako rin, kakagabi ko lang nakita. Ang isang Bethlehem is Bethlehem Ephrata. At ang isa naman yung Bethlehem on the tribe of Zebulun. Pero ito ay poorer than this Bethlehem na pinag-uusapan natin. So we'll be focused on this Bethlehem. Sa kabila ng Bethlehem, hindi ganong kalaki at hindi ganong kasikat. Ito pa rin ang pinili ng Diyos na maging, have the privilege na ito maging lugar na kapanganakan ni Haring David. Dito ba pinanganak si Haring David? Kung magasanay, ang napaka-significant biblical happenings na naganap sa Bethlehem. Hindi lang natin alam. Dito rin yata nagkatagpo si Ruth at saka yung kanyang naging asawa na si Moab. Si Boaz. Boaz Negro. Doon daw ito nagkatagpo. Marami pa. Pero higit sa lahat, ito nga ang tinutukoy na magiging birthplace mismo ng ating Messiah na si Jesus Christ. Ngayon, ito'y alam halos ng lahat ng mga nakakaalam ng kanilang pananampalataya. Alam ito. As a matter of fact, as far as yung pinagmulan ng 3 haring mago, hindi man sila taga rito eh. Nalaman nila na may darating na Misaya at ito ay panganganak sa Bethlehem. At lahat na halos na mga authorities dapat sa kasulatan ng Old Testament, alam din ito. Pati nga yung mga consultant ni Herod, alam din nila na sa bilin ito ay panganganak. So, everybody knows that dito ay panganganak. Yun nga lamang, ang iba ay nagkameron ng nabasa lang. Kung magasanay marami sa atin, nabasa lang. Well, pero walang pagnanais o nasa na tingnan at alamin. Kung magasanay, there is waiting but there is no objective. Why? There is watching, waiting. Kaya lamang ay wala yung spiritual aspect na nananabikang ito'y maganap at ito'y maging bahagi ng ganoong pangyayari. So, we have the author, we have the place, and we have now the reason kung bakit ito ay sila'y magta-travel. Alam na rin natin na ang reason kung bakit sila'y magta-travel, yung sa ating binasa, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Itong si Caesar Augustus o si Augustus Caesar, napaka-talinong tao nito. Ito yung isa sa, kumbaga siya, kinikilala. For 41 years na siya daw ay naghari doon sa buong Roman Empire. Ang isa sa pinakilalang ginawa nito, parang ito isang engineer. Sister, pinagpagawa sa inyo tinatawag na Pax Romana, yung Roman peace. Actually, this is a wide road, parang a super highway na nag-connect sa lahat ng Mediterranean world na nasakop ng Roman Empire. So, yun ang napakagandang remembrance, legacy nito. Pero, of course, ang mga tao nakatuon lamang sa physical, that what the eyes can see. Pero itong ating pinag-aaralan, hindi niya nalalaman noong kanyang decree ay siya palang maglilid, ay kabahagi ng programa ng Diyos na sina Joseph ay makapunta doon sa lugar na yun. Ito nga tinatawag na sa modern day, tax mapping decree. Ano ba yung tax mapping decree? Ang lahat ng Hudyo ay dapat pumunta doon sa kanilang kinakapanganakan o sentro ng kanilang angkan. Sentro ng kanilang angkan. At si Joseph nga, accordingly, ay sa angkan ni David. So na-confirm mo rin, no? Na ang hari na nasa linya ni David, walang iba kundi si Jesus Christ,
ay siya ang maghahari forevermore. So, doon niya itinukoy. Tax mapping. So, kailangan masuportahan kasi ang expenses ng Roman Empire. Kaya kailangan lagyan ng, nung paman ha, specific reference kung makano ba ang masisingil na tax para dito. At yun ay in-record, sino ang may-ari, taga saan siya, ganito, anong kanyang property, sabi walang property, ito may kanyang kinikita. So from that, yung general assessment na yon, ito ngayon nabibigay sa mga tax collector. Tulad din ng levy, ng lahat ng nandyan, sino yung matangkad na tax collector? Si Kaya. Zacchaeus. Zacchaeus. Yun ang reference nila. Ito yung ibigay nyo sa amin. Pero kami neto rito. Yun naman ang problema. Pag neto kami, ang magpapatong naman yung mga tax collector. Well, anyway, ang sinasabi lang dito, mga kapatid, ay dahil dyan, sa utos na yan ng emperador, nagkameron ngayon ng sitwasyon na dapat pumunta sina Maria at Joseph doon sa lugar ng Bethlehem. Can you imagine the divine providence? Yung mga timement na ginagamit. Yung decree kasi na yon, siguro isinakay pa yung sa bangka, ha? Isinakay sa kabayo, at yung timing ng maibalita ito sa kanila, noon naman ay, ikasyam ng buwan si Maria, mami? Kapanganakan. So ito? Bakit ganoon? Ito ba'y another na isipin ni Maria? Matapos na maisip niya, ako'y magpapakasal, hindi pa ako kasal, ako'y buntis na, anong sasabihin ng tao? Of course, lahat ng yan ay napagtagumpayan na niya kasi ang Holy Spirit ang bumalong sa kanya. Pero here comes another trial. Kami dadalhin. Si Joseph naman, of course, napaka-responsibilidad na na asawa. Parang ako. Nagbuhat. Oo nga, wala ibabubuhat kasi. Kidding aside, lahat naman ng mga Kristiyano ay responsible na mga husband and wives tayo. So, ang sinasabi lang dito ay ganito. May option si Joseph na iwanan. Kasi magastos, mahirap ang maglakbay. Pagkatapos ay babalik din naman. Siya lang naman ang taga roon. Si Maria na may taga rito, pwede din siya magparehistro. Pero, at the back of his mind, sa akin lang ito ha, hindi ko ito pwedeng iwanan dito. Because until now, Kasi nga, yung kaanuhan niya, kapanganakan, kabuwanan na. Kabuwanan. Pwede rin. Kailangan ako ikatabi. Kasi doon naman sa kanila, yung mga magulang siguro ni Maria, pwede rin with regards to kapanganakan, pwede siya mag-take charge. Pero higit sa lahat, gusto nung lalaki, nakatabi siya. Pero ang sabi ng isang manunulat, kasi until now, hindi tiyak na mga taong nakapaligid ay natanggap na ang sitwasyon ni Maria. Pwede pagka siya iwala, saktan si Maria o di kay matorture si Maria sa gagawin na komentaryo ng mga kapitbahay at lahat. So, to make long story short, natuloy yung pagtatravel nila. At ito nga ang mga problema. Hindi ganong karami ang pera nila. At wala silang means of transportation. Wala sa Bible na sila sumakay sa donkey. Ano ba ang donkey sa Tagalog? Yung maliit na kabayo. Maliit na kabayo? Small horse yun. Asno. So, inassume na isinakay siya doon sa asno. Kung hindi man bumili, meron silang siguro Volkswagen Kasi noon. nga, pag malayong paglalakbay, siyempre, kailangan nakasakay si Maria dahil, malaki, kung saan yung kapanganakan na Oo. More comfortable sana kung merong kariton. Yung nakikita natin sa pelikula, may hihilang kariton, doon siya hihiga, uupo, may higaan ganyan. Siguro nga, out of wala namang pambili, asno na ang pinag-uusapan na doon siya sakay. So, asno. Biro mo ay 70 miles. Ano ba yung 70 miles? South of Nazareth. Parang dito, pupunta ka ng Batangas City. Mga 150 kilometers. Medyo yun ha, hindi nga pantay. Pagkatapos naalala ko tuloy si Sister Mel. Sister Mel Lalog, may naalala ka ba pag sinabing sasakay sa asno? Yan ang asawa ko nandiyan, si Brother Rick. Wala ka naalala? Wala. Ay, nako. Si Sister Mel, mga kapatid, kasama po natin yon sa Batangas at asawa ng ating worker na si Brother Rick Urias. Sa maraming pagkakataon, nasama siya kay Brother Rick
sa pag-outreach kasi may motor si Brother Rick. Pag sasama siya, dala ang motor. Pero ang daing ay, ang hirap sumakay. Kumbaga sana, ang sakit sa katawan, lalo na sa may puwitan. Ay motor yon. Tapos, palitada ang pupuntahan. Di lalo si Maria, tig na ganyan, ano? Ay talagang malaki ang pagtitiis. At ito nga ang tinatawag na, bakit kaya ganoon? Ang pinipili ng Diyos ay hindi ba dapat ito bigyan ng lahat ng provision? Hindi, ano? Para pinagtuloy-tuloy lamang yung mga pagtitiis na yan sapagkat mahaba pa ang kwento ng buhay na talagang merong pagtitiis. So, ang sa gastusan, papunta roon, pabalik pa sila. May mga kamag-anak siguro si Joseph. Kaya lamang sa tagal na ng panahon, baka hindi na nagkakilala. Yon ang kwento ng the reason at saka yung kung papaano. Meron daw silang option para madali by distance measured by man. Ano? Pwede silang dumiretso mula Nazareth, dire-diretso na doon sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Ang problema, in the process, dadaan ka na naman sa Samaria. Samaria, yung common nating sinasabi na pag sa Samaria ka dumaan, delikado. Hindi yung kabarkada ng Jerusalem. Medyo kaaway pa nga ng konti. No? Yun ang lagi natin sinasabi. So napili nila yung mas mahabang rota. Yun nga ang naging 90 miles yata na travel time ay practically 2 weeks. Especially to this Falls kasi meron itong maraming stopover. Buntis nga At meron itong tulog, may pahinga, buntis nga. Kaya maraming stopover. Siguro too much naman yung 2 weeks sa 70 miles. Mga 1.5 weeks. 10 days siguro, kaya na yon na si Joseph naglalakad, hila-hila yung asno, si Mary nakasakay doon. Well, anyway, yun ang kwento ng kanilang pagtatravel. At ang isang nga maganda pa rito ay napili nga nila yung mas mahaba-habang rota. Kalimitan ganyan ang buhay. Ang magandang daanan ay kung si Maria lang ay nasa normal na condition, go ahead, punta ka sa narrow road. Kaya lamang pagka ang kita mo naman na ang kondisyon ng babae o lalaki ay hindi kakayanin yon, kailangan pumili ka ng magandang-gandang rota. At yun ang ibinibigay ng Diyos sa kanila. So, sa awat grasya, fast forward na tayo, nakarating sila ngayon sa Bethlehem. Siguro yung unang ginawa ni Joseph ay nagtanong-tanong, kilala ho ninyo yung kamag-anak namin? Yung bahay ni Ka Pedro, asawa ni... mga gano'n niya. Doon sa kanila at dito sa atin, yan ay parehas. Tanong. Mukhang sa tagal na ng panahon, kung meron man o wala man, Baka nag-iba na ng pangalan. hindi pa baka lugal o yung mga natitira na lamay, mga apo-apo. Kaya nga, hindi nakilala. Hindi nakilala. Mga namatay na yung isang mga... lesson pala to sa buhay natin, lalo tayong mga Pilipino. Ating pong pagpilitan, lalo itong papaskong ito, yung family reunion, na makakilala ang mga apo-apo, ang kan-angkan. Dahil darating nga po ang panahon na mawawala na ang matatanda, mawawala na ang communication. Ito palang kaklase mong ito ay kagimbal, yung pala ito ay apo ng iyong tiyo. Parang ganun. So, napaka-importante po ng regular na communication ng mga angkan. So, yun siguro ang nangyari dito. At kung sakali mang meron na nakita, kumbaga baka, naku, sayang ho, amin itong pinatuloy na rito yung isa pa nating kamag-anak. To make long story short, yung ganda dati ng Bethlehem, secluded kasi, farm area to, napuno ngayon ng mga tao. Mami, napuno. Oo, kasi maraming nagparehistro diba? Kaya maraming nag-uwian. Kung saan ay fully book. Naging fully book ang lahat, ang lansangan at lahat. Kaya dito ngayon pumasok yung wala silang matirhan. Nagpunta sila doon sa mga bahay na panuluyan. Wala pa naman ng mga hotel. Ang nakalagay sa Bible ay sa inn, I-N-N. So wala silang makita. At ang negative word doon ay they were rejected.
They were rejected. Ako may nabasa doon sa isang sinong nabasahan ko noon. Anyway, ang nabasa ko doon tungkol sa, nagpunta sa hotel. Tapos magpapabook ko kaming mag-asawa. Ang sabi, sorry po, fully book po kami. Kahit saan, pwede ba isigit mo kami kahit doon sa, kahit saan. Fully book po kami. Sabi ng lalaki, brother, hindi brother naman. Sabi, sir, kung sakali ba dumating dito ang presidente ng Amerika na walang booking at ang gusto dito tumulog dahil dyan naplatan ng kanilang sasakyan, siya ba'y maihahanap mo ng kwarto? Yun, ang sabi. Ang sabi ng front desk man kalimitan nga po ay ganon. Talagang ihahanap at ihahanap namin siya. Ang sabi ng mama, kung ganon, sa amin mo na ibigay kasi hindi darating ang presidente ng Amerika. To make long story short, business-wise, talaga daw po ang mga yan ay may naka-reserve. May naka-reserve. Kung di man dalawa, isa, for a special guest. Hindi nila sa kikitain, kundi for the purpose of ma-serve yung special person na yun. Maaaring hindi pa nga magbayad Pero ang promotion na magagawa noon ay ganon-ganon na lamang. On the other side of hotel business, sayang wala si Apple meron talaga naman na napupulibok na. At meron naman ang tinitingnan ay yung hitsura naman ng magpapabook na yun. Kaya kung ano man, sila naging biktima ng no vacancy. Pulibok na ito. So kwento-kwento lang muna tayo para makita natin yung ampawis na dinanas ng mga ito. This leads now to maghahanap ng other option. At dito na pumunta yung sinasabi na anong kinalabsan nila? Sabsaban. Sa sabsaban. Manger. Sa manger. At yun ang ating binabasa rito. There are meron daw several ways na kung bakit nila napapunta doon sa sabsabang yon. At ang isa rito ay may nakakita raw sa kakilala kamag-anak at ini-offer yung sabsaban. Meron naman nagsasabi, at their own, nagtingin-tingin lang sila doon, nakita ang sabsaban. Pero alam mo ba yung ganon na sitwasyon, kung ibibigay mo doon sa kwento ng New Testament, doon sa kwento ng New Testament, meron kasi diyan meron diyan kasi na, ano ba tawag doon? Ang Diyos natin until now, keep on knocking on our heart. Dito keep on asking for a room to stay. Dito naman sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come unto him and will dine with him and be with him. Be with me. Yun ang kaagad. Bakit ganon? Hanggang ngayon, ang Diyos ay kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin, halos walang magpatuloy. Halos walang magpatuloy. So, meron pang isang verse sa Bible nang sabi dito ay ano ba 'yon? Sa bahay ng aking ama ay napakaraming silid. Ako'y pupunta roon upang kayo ipaghanda. At kapag natapos na, kay babalikan ko. So opposite dito sa sitwasyong ito, yun. Kung dito sa mundong ito, walang mag-welcome kay Lord, sa mundong darating, bawat isa sa atin na naging kalugod-lugod sa Diyos, ang pagsunod sa Kanya, ay mayroon nakalaan na kwarto. Mayroon nakalaan na kwarto. Anyway, so, ito na nangyari. Walang magpatuloy at their own action o may nagpatuloy na iba, doon po sa hindi naman masyadong gamit na sabsaban. The issue of sabsaban, sinasabi ng mga kapatid kasi yun ang mga lumalabas sa mga pag-aaral ng tulad nito. Ito ba daw ay sabsaban na yari sa kahoy? Ito ba daw ay cave na yari sa bato na inukit na ganoon? May nagsasabi na yun daw ay cave at may nagsasabi din that this cave or sabsaban should not be
within the vicinity of the town proper. Kasi ang susunod na event ay meron mga pastol na nagpapastol doon sa malayo. At sila yung bibisita ngayon dito sa sabsabang ito. Whatever it is, ang sabi nga ni Mami, ang mas mahalaga ay yung mensahe. Ang mensahe na ipinanganak si Kristo doon sa lugar ng para sa mga hayop. Sa anumang sitwasyon, ang sabsabang yan, kapag titirhan ng tao, ay never pitted. Kung magsasabi, madumi, may amoy, at saka hindi kaiga-igaya. Hindi kaiga-igaya. So, with that, doon na ngayon nagsimula yung sinasabi na si Jesus ang the way into the manger. At yung manger naman na yon, ang tawag ay sabsaban. Sa pamaya po ay, siguro ready ka na, Sister Cora. Siguro, ano muna, maraming may birthday yata ngayon. Batiin muna natin Anyway, yung may birthday mga... naman ni Jesus Christ ang ating Oo. pinag-uusapan. Bumati na rin tayo Bumati sa muna maraming may tayo. birthday. Thank you, Okay, thank you. happy birthday kina Brother Bobby Banwa. Ano ito ni Brad? Oh, Kuya. Brother Elmer Alaba. Oy, taga-East. Sister Maybel Del Rosario. Sister Lenny Bertuccio. Nasa Canada Pablo. yata ito Nasa Canada. Sister Vicky Badwa. So, happy anniversary kina Brother Apollo Oy, and kina Sister Sister Elaine Elaine Villavicencio, Lipa City, Bulacnin yan. Si Brother Oy. JR and Sister Jamie Jamie Hapin of Wow. Bohol. Bohol yan, ano? So again, mga kapatid, sa December 9, itong araw na ito, binabati po namin sina Brother Bobby Banwa, Brother Anwar Umayam, Brother Elmer Alaba, Sister Maybel. Maybel Del Rosario, Sister Lenny Bertuccio, Sister Vicky Badwa, at ang anniversary celebration ng kasal ni na Brother Apollo at Sister Elaine Villavicencio at ni Brother JR at Sister Jamie Hapin. So Okay, again, tawagan natin si Bong. batiin natin sila. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Happy birthday, happy anniversary sa Ngayon inyo. nga pala December 10 na. December 10. Kahapon, December 9. So 15 days to Christmas na tayo. So, Oo. may bago ba tayo sa December 10? Meron na ka may bang birthday announcement? O pareho din? Okay. okay. Yung date lang. Date lang Okay. ang nagkamali. So, maraming mga Christmas party ang magaganap ngayong linggong ito. Isa po ay doon sa Bulacnin, San Pablo Laia Group at gaganapin sa Bulacnin. Ang iba naman ay dito sa center, ang magsasama-sawi ang Lower South. Sino pang magkakasama rito? Quezon City. Quezon City. At saka, Tapos naman, meron din sa East. meron din sa East, ngayon ba yun? Sa 15 din yun. Sa 15 din? Oh, talaga naman. And then sa 22, ito naman yung sa Makati. Makati at saka sa Bulacan. Sa Bulacan. At doon sa iba't ibang area naman, meron din silang individual na pagse-celebrate. Tama. I-celebrate natin ito kasi ito ang isa sa pinaka magandang naganap sa buhay ng tao, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, thank you, Lord. So, meron pa bang ibang announcement tayo, mga kapatid? May mga t-shirts pa ba tayo na available? Parang ganon, whatever it is. Tapos na yata. Okay. Nakikirami ho nga pala kami sa mga naulila ni Sister Minda ko ng Quezon City.
Makati. Kami po yung nagpumilit makapunta kagabi, pero physically speaking, hindi na po nakayanan. At ito nga po. Well, anyway, ang kapayapaan at yung pong madaling pagtanggap ng mga ulila, ang aming panalangin para sa inyong lahat. So, God bless you all with the peace of Christ to rule in your heart. So, Sister Cora, ating ipagpatuloy na ito. Ano? Okay, Ang tanong ko sa iyo ay pagka ba maalala mo, makikita mo yung si Kristo ay nasa sabsaban, alinman doon sa malamig na bato na sinapian lang ng mga damit nila, o di kaya doon sabi may mga dayami daw na ating ginagawa, lalagyan din ng cover na kumot. Ano ba yung naalala mo tungkol kay Kristo? Ay, yung kababaan loob niya. Kaya talagang pag nakikita ko na pinag-uusapan natin yung manger, ay di ba ang manger nga sabi nga, pinag-anuhan sa mga hayop, pakainan ng mga hayop. Eh, siyempre, nandyan yung mga dumi ng mga hayop, tapos yung kanyang paligid, madumi. So, yung may virtue siya, yung kanyang humanity, yung kababaang loob. Sabi nga dito, bilang say baby, Ito yung kanya, pagka humanity, ito yung kanyang katauhan. Oo. Na siya tunay na tao. oo, kanyang katauhan. Kanyang katauhan. Okay. Katauhan. Kaya humanity. Sabi nga, nagmula siya sa baby, di ba? Minention So, yung baby. oo, minention yung baby. So, yung baby, ang tawag natin dito, yung infant or a newborn child. Ngayon, may mga sinasabi dito na, si Christ coming to world just as we all do. Katulad natin. Tayo ay lahat naman, tayo ay nagmula sa sanggol. Pinangat tayo yung sanggol. Tapos, naalala din natin na we often speak of the virgin birth. It should be remembered that the real miracle occurred at the moment of conception 9 months earlier. Kaya tayo, di ba lahat naman tayo ay pinagbuntis ng ating mga magulang na 9 na buwan. So, pag doon naman sa Jesus' physical birth was completely normal as it could be given the unique circumstances. Si Kristo, ipinanganak na isang Pinanganak din. sanggol. Wala, tayo din ay gano'n. Gayon din. So, Fetus. katulad din natin. At kinakailangang 9 months. 9 months. Sa laman ng- Oo, katulad. Okay. Talagang katulad natin. Ang Taon-taon. pagkakaiba lang ng ating Panginoon, iba yung kanyang pagkatao, hindi katulad natin. Kasi nga, siya ay Diyos na totoo at taon totoo din. Pero yung kapanganakan niya, mula sa Oo. sinapunan ni Maria, pinatunayan na siya ay talagang taon-tao. Taon-tao. Okay, walang, Nakatulad na natin na oo. tayo gayon din nung tayo ipanganak. Sabi nga dito, this is the central truth of Christianity. God has entered human history in order to provide for our salvation. Kaya nga, pumarito siya para tayo iligtas. And we could not do if He did for us through His Son. So, naparito siya at binigay sa atin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Everything else flows from this truth. If He had not been born, He could not have died for our sins. So, kung hindi talaga siya ipinanganak, ay hindi tayo maililigtas sa ating mga kasalanan. And He would not even have risen from the dead. He had to become like us in order to save us. Kaya nga, siya ay namatay at nabuhay na magaling para tayo ay iligtas. There was no other way. Walang ibang pamamaraan para tayo iligtas. Dito sa 1 John 4:2-3, sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila.
Ang espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig niyo itong darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. So yung ating verse na binasang ito sa 1 John 4, 1-6, nire-remind us that to deny the humanity of Jesus Christ is to place yourself outside the boundary of Christianity. Unang-una, yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala even though many holds Jesus in high esteem. Yung mga Muslim do not believe this. They say he was a great prophet sent by Allah, but they vigorously deny he was the Son of God. Such a thought is blasphemy to them. Yung mga Hindus do not believe in this religion Jesus might be a God, one among millions of God, but they do not believe that Jesus is the one and only Son of God who is God manifest in human flesh. But this is what Christians believe. Tayo yon. And this verse teaches us that the Lord from heaven entered this earth as a tiny, helpless baby. So yung una nga, sa pinag-aralan natin ay yung kanyang humanity. Ang sunod, yung kanyang helplessness. Sabi nga, wrapped in clothes. Di ba ang mga sanggol, pag iniluwal, ay binabalot agad ang tawag nga natin, di ba, kung sa mga ospital, binabalot na parang mami, ang labas lamang yung mga mata. Di ba? Mata, ilong, bibig. At ang mga batang, ang mga sanggol na ito, ano bang ginagawa pagka mga sanggol pa? Walang ginagawa kundi umiyak, dumede, matulog. Yan lamang. Kaya sabi nga dito, helplessness. In that day, newborn babies were wrapped in strips of cloth. Sabi nga natin, lampin ang tawag natin, to protect them from the harsh element. Usually, mothers will drop the arms and legs separately and then wrap the torso until the baby looked like an Egyptian mummy. Yun ang sinasabi ko, binalot. Sa ospital nga, ganun eh. Para, di ba, komo nga, nasa loob ng womb ang mga bata, pag inilabas mo, siyempre malamig. So, para ginagawa agad sa binabalot ng parang mami. Yung pagkakaiba daw doon sa kanila ay sila ay train na ang pagbabalot ay separate yung kamay, yung dalawang kamay, pero balot-balot, parang ang mummified ito doon sa katawan. Sa atin, balot na balot, tapos labas lang ito mukha at ano. Oo, para yung palang pagkakaiba. So, anong matutunan natin dito? What do we learn from the binding of baby Jesus? It reminds us of another time, years later, when Jesus will stand before the Jewish authorities, bound and guarded as if he were a common criminal. So, when falsely accused, he made no reply. Talagang hindi siya umiimik. Tapos, he stood before his accuser with his hands tied, awaiting the verdict that will end his life. Yung talagang makikita mo, yung parang isang sanggol na nitong siya naghirap na, di ba lahat, hindi siya umiimik kung anong gawin sa kanya. Wala kang makikitang ginawa man niya. Parang isang sanggol na talagang helpless na. Yan sinasabi natin dito. Sa Matthew 26:59, now the chief priests and the entire council kept trying to obtain false testimony against Jesus so that they might put him to death. They did not find any, even though many false witnesses came forward. But later on, two came forward and said, "This man is stated, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days." The high priest stood up and said to him, Do you offer no answer for what these men are testifying against you? But Jesus kept silent. So doon mo nakikita talagang wala siyang inimik. Also, looking at the baby this way, no one can say he came only for the rich and powerful. And no one can say that he used his heavenly prerogatives to make an easy entrance into the world. He came not for the faith of a few, but to be the Savior of all. He was bound that we might be set free. So yung una, yung kanyang humanity, ito naman sunod yung helplessness. Ang pangatlo, yung his humility. Ito, yung makikita mo yung
mapagkumbaba. Sabi niya, Kababaan loob. kababaan loob. Sabi nga dito, yung laying in a manger, yun ang kahulugan nun, yung pakikita mo yung kababaan loob ng ating Panginoon na nakahiga sa sabsaban. Imagine ang katulad natin, siguro sa panahong ito, wala nang ganon. Puro nga miskin kahirap-hirap na mga nanganganak, pero nasa maganda pa rin na yung mga ospital ngayon na mga government. Pero imagine si Jesus ipinanganak sa sabsaban. So makikita mo yung pagkakababaang loob ng ating Panginoon. One problem we have with a story is that the word manger doesn't easily communicate a clear image to us. Sabi nga, but the word itself means something like a stable or perhaps a feeding trough. Yung sinasabi mo nga yung pakainan ng hayop. Noong mga panahong yon, stables were open nothing more than a circle of stones around a hollowed out cave in the side of hill. Ito sinasabi mo, kuminsan hindi lahat ng... Pag dito sa atin, iba yung tinatawag nating sabsaban eh. Hindi katulad doon sa unang panahon, yung sabi mo nga na parang cave na puro stone, made of stone. Yung panang word na sabsaban ay maaring taken from the word na yung sabsab. Siyempre, sabsab kainan. Kainan, sabsab, kainan, kumakain ng mga hayop. Ang pamamaraan ay sabsab, kasi wala naman silang kamay na magagamit. Hindi, I mean... kasi hayop yun eh. May relation yun doon. Tapos ito nga, ang mga lumalabas sa isipan ng mga manunulat, it is on a trough, yung ba mga ginawang kahoy, na tapon lang tamag doon ang mga damo, dayami. Meron naman, kasi pagka sa a little bit far from the town proper, sa mga kuweba nga, kaya kung saan doon may kaunting carb na pwedeng paglagyan ng mga pagkain, doon inilalagay. So either way, hindi appropriate, talagang hindi convenient, napakahirap. Kaya nga napaka-bless pa natin, miski anong hirap na mga tao ngayon, hindi ipinapanganak sa mga gayong mga lugar. Situational diba? yan, mami eh. Oo. Meron ka namang makikita rito na nanganganak na sila-sila na lamang. Meron din ganon. Sila-sila lamang na wala pa nga niyang mga support ng ng mga dumalaw sa kanila Kaya nga magtataka ka, talagang kaya dapat tayo talaga magpasalamat na hindi natin nadanas yung dinanas ng ating Panginoon. Sabi nga dito, sa Philippians 2:7, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao at naging tao. Sabi nga dito, made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nothing about the baby Jesus appeared supernatural. There were no halos, yung tawag dito, hindi yung para mga santo, or no angels visible, and no choir singing. Talagang napaka simple yung kanyang kapanganakan. Hindi lang simple, sister. Yan ay talagang abang-aba. Abang-aba. Kung ikaw daw ay naroon, hanggang ngayon, kung ngayon lang ma-imagine, di ba pagka na-imagine natin, napapanood natin yung The Passion of Christ, Yes. kahit ilang ulit nung panoorin, parang nababagabag din yung damdamin. Kalimited tayo, napapayak pa rin. But this time, sinasabi naman dito, mismo yung kanyang kapanganakan, ay halos kalunos-lunos. Kanya imagine na batang-bata, na so fragile yung kanyang katawan, malambot pa ang butot lahat, ay naroon sa malamig na lugar na ang balot lamang ay lampin, mahirap siguro yung yakap nung ina. Kaya ito'y dapat din nating maisip na kawaawa naman ang aking Diyos. Parang ganon, yung hindi diretso agad tayo sa celebration, kawaawa ang aking Diyos na sinapit din pala niya ito. Sinapit din pala niya. Mayroon pang di ba nababalitaan natin yung mga batang iniiwanan sa pintuan ng simbahan? Iba nga basta nanganak na ayaw nilang iniiwan na lang basta. Iniiwan. So, meron nga sa basurahan, may nakikita, sa di ba? basurahan, ito. Yun ang rin. So, somehow, halos ganun din ang nagaganap sa kawawang sitwasyon ng mga bata na very helpless. Pero ito naman,
ang maganda nito, kapiling ang magulang at kapiling ang Diyos. Kapiling ang Diyos. Yun ang ating makikita rito. Sabi nga dito, so we come to the end of the story. God's surprising sign is a baby wrapped in the strips of clothes and resting in a feeding trough in a cave behind a village inn. This is surely a strange way for a Savior to enter the world. Even the poorest child would not be found in a manger, but there he was, God's appointed sign from heaven. If the world had needed education, God would have sent a teacher. If the world had needed an army, God would have sent a general. If the world had needed more money, God would have sent a banker. But since the world needed a Savior, God sent a baby. And that is the surprise and the wonder and ultimately the delight of Christmas. Amen. God did what we would never have done. And in so doing, He opened the door to heaven for all of us. Thank you, Kaya Lord. Merry Christmas! Hallelujah. So yun ang nakita natin, kawawa naman. I mean, at least nangyari na. Nangyari na yon. Pero eto siya, nagbigay sa atin ng kaluguran, kapayapaan, and yet ang experience niya ay kalunos-lunos din, kalunos-lunos. So, puntahan naman natin yung yung spiritual impact nito, yung naganap na ito sa mag-anak, lalo na sa ating Panginoon. Ang mensahe ng manger ay si Jesus Christ may ipinakita sa kanyang mga naranasan. Una nga, siya ay nireject. Pero ang rejection na yon lead us to the manger, in the manger. At ang way to the manger, na ibig sabihin ay yun ang ating redemption, yun ang ating salvation. At ang isa pang mensahe nito, ang ating Panginoon is all the time available, very reachable. He never sleeps nor dozes or sleeps at talagang nag-iintay. Just call my name. Just a prayer away. Very, very reachable. Puntahan natin ang detalye ng ating mga sinasabi. Una, Jesus Christ was rejected. So yung term na rejection, yan ay, kuminsan, kung hindi ikaw apektado, okay lang. Pero pagka ikaw ang na-reject, Masakit yun. medyo masakit yun. At ito yung nangyari sa ating Panginoon. Ang swema pa nito, ang rejection kay Jesus Christ ay hindi natatapos. Mula sa kapanganakan hanggang doon sa kanyang Kamatayan sa there cross. are intervention of joy and happiness, pero yung rejection ng lahat ay naroroon. So, doon mismo sa inn, ang sabi doon ay sabi natin, no vacancy. Pero ang ibig sabihin naman noon of course, lahat ay mayroon pa. Sabi natin doon sa kaninang nasabi na talagang ganyan ang service sa mga panulugan. So, yun nga, ang sabi ay no vacancy pero pass forward. Sa panahon natin, ang panahon ni Kristo, may sinabi siya, yung sinabi ko kanina, sa John 14:2-4, kung sa kanya'y walang magpatuloy, ang sabi niya ay, sa bahay ng aking ama'y maraming silid. Kung hindi ito totoo, so sabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling na kung saan ako naroon at alam ninyong andang patungo sa pupuntahan ko. So the opposite. Walang magpatuloy, ito tinitiyak ni Kristo. Ang sino mang manalig sa akin ay ipinaghahanda ko ng matutuluyan doon sa bahay ng aking Ama. At hindi basta kwarto, hindi sabsaban, at ito'y napaka-espesyal, isang mansyon ang nihahanda sa atin ng ating Panginoon. So, ito na nga. Salamat sa Diyos at nakahanap sila at yung nga lamang, ang nakita nila doon ay sabsaban. Sige lang, yan ang dinisdain at pinakikita nga lamang yung sinasabi mong yung kanyang helplessness, yung kanyang humanity, at yung kanyang humility. Pinakikita doon. Noon pa man ang sabi ganito, doon sa John 1:10-11, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Rejection, rejected.
John 1, 1 to 11, ang sinasabi doon, ito ang salita ay ang Diyos. Pagkatapos siya ang lumikha and everything, siya ang lahat and everything. Pagdating ngayon sa 10 na sinasabi, ngunit nang dumating ang salita, ngunit nang dumating si Kristo sa sanlibutan, hindi siya kinilala ng sanglibutan ito na nilikha sa pamagitan niya. Ang sabi mo ay ang mga Hindus, ang mga Muslim, mga Buddhist and everybody, hindi siya tinanggap. Kasi hindi na lang siya nasusulat. Kasi ang kaaway, hindi siya naroon sa likuran lang. Hindi siya pumapayag na siya ay hindi kasali. Kaya malaki ang role dito ng kaaway. Siya ay laging naroon upang manggulo, magnakaw at pumatay. Samantalang ang gusto ng ating Panginoon ay buhay na ganap at kasya. At huwag ka nang lumayo. Mismo ang kanyang Jerusalem, ang kanyang mag-anak, siya ay hindi tinanggap kaagad. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga Eskriba, at even his own family. Salamat sa Diyos. Sa John 7:5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Praise the Lord. Present day na Christmas. Ano ba napapansin nyo sa Christmas ngayon? Di ba? Kilala mo yung ating kaibigan na nag-Muslim? Don't mention name. Kaibigan namin sa opisina, a little close than normal. Nang makita namin sila, sabi nila, Merry Christmas! Ano ba kami pinangaralan? Bakit Merry Christmas? This is just an ordinary holiday. Happy holiday. Ay, sabi ko, abay, teka muna. Merry Christmas sa amin. Ano ka na ba ngayon? Ay, sila daw ay Muslim. So, holiday. Well, parang gumanda lang. Alam ba ibig sabihin ng holiday? Kaibigan kasi kaya dapat at tawag sa atin, basagan ng pula. Ano ba ibig sabihin ng holiday? It is a holy day. Paano magiging hindi? Holy yan. Kay Kristo nga yung araw. Ay, hindi. Ito yung normal na definition ng holiday, celebration, vacation. So, yun ang mga nangyayari ngayon. Ay total rejection, indirectly siguro, na si Kristo yung hindi tinatanggap. Xmas. Ano ba ibig sabihin ng Xmas? Christ na lang, 5 letter lang yun. Hindi pa na buong Christ. Ginawa lang na X. Ano ba yung X? Pag sinabi ba, darling, na ex-boyfriend, ano ibig sabihin noon? Hindi na ngayon. Hindi na. Ayun. So, hindi na si Kristo. Huwag naman. Kaya labang, doon ngayon papatak yung ating responsibilidad. Dapat malinawan nila, maliwanagan nila that still this is the Christmas, a celebration that this is Jesus' day. He is the reason for this Christmas season. So, meron mga religion na talagang hindi ito tinatanggap at yun ang makakalungkot. What about us? Kung magasanay, sige, tingin tayo ng tingin sa iba, tingin tayo ng tingin sa iba. Pero ang Diyos, basa rin ang ating puso. Gano'n ba natin tinatanggap si Kristo? Wala bang rejection nyo sa ating puso? Ikaw at ako, ang kausap natin ang Diyos dito. So, kung meron kang nakikita na hindi mo rin tinatanggap si Kristo, consistently and permanently, that's the problem. Hayaan mo na muna sila. Tayo ngayon ang tinatanong dito. So this Christmas, let Jesus be seen in you. At hindi na dapat magmamaliw yon sa ating salita, sa ating mga kilos, upang ang makakita sa at makasalamuha, makita ang born-again Christian. Bago na tayo. Yung kasing, saan ba nagsimula yung definition na Christmas is joy? Christmas is joy. Joy Belmonte. Hindi, joy. J is Jesus Christ. Jesus must be there para maging complete and joy. Para maging complete at ibinibigay ko sa iyo ang aking kapayapaan upang iyong kapayapaan, kagalakan at lahat ay maging ganap. Yung O daw is others. There is no complete joy kung wala namang involvement ang iba. Starting with Jerusalem, Judea, and then Samaria. And of course, you. Yun daw definition ng joy. Very common, pero yun ay dapat ay ma-retain sa atin. So, muna ay yung rejection. Ang pangalawa ay ipinakikita nga nito yung Jesus in the manger. He is the way to our redemption. Lucas 2:12. And this shall be a sign unto you. You shall find the baby, sa New King James is babe, wrapped in swaddling cloth,
lying on a manger. Lying on a manger. Yung significant, yung salita yon, swaddling cloth and lying in a manger, ay may message. Ang una, yung binalot sa lampin, dun ay normal. Pero yung Jesus Christ, ibang klaseng lampin ang pinambalot. Definitely, hindi ito kasing halaga, kasing prepared, kasing mamahalin nung ginagamit ng may mga kaya sa buhay. So, yun ang una. Pero higit sa lahat, very common ito sa common tao. Ang hindi common dito ay lying in a manger. Nasa sabsaban. Katulad noong virgin birth. Yung virgin birth, ang pagkakaiba noon, virgin ang manganganak, si Mama Mary. Hindi yang lang, kundi talagang walang karanasan. Dito ganun din. Ang pagkakaiba ay siya ay pinanganak dito sa manger. So, ano pang ibig sabihin nito? So, siya yung ating redemption. Another message is, nandun siya kalipunan ng mga lamb, ng mga cow, ng mga hayop na nandoon. At doon sa John 1:29, the next day, John see Jesus coming into him and said, "Behold the Lamb of God, which takes away the sins of the world." Mula doon, makikita natin na lahat ay ugnay-ugnay. The Lamb of God, ipinanganak doon sa sabsaban ng mga lamb. Binisita ng mga mag-alaga ng mga lamb. At Jesus mismo ang isasacrifice natin bilang the saving lamb. Isipin lang natin mga kapatid, to put in a feeding trough for sheep and then to be found first by people whose occupation was to care for sheep. Ito ngayon ang tinatawag natin na siya ay reachable. So merong rejection, ang sumunod ay redemption. Ang sumunod dito ay Jesus is available. Hindi siya he never sleeps, he never dozes nor sleep. Just call my name. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you and I tell you great and unsearchable things you do not know. John 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng aking Ama. Hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Very, very approachable. Siya ay reachable. Yung kanyang reachableness. Yun ang isa pang nakita natin dito. Meron tayong isang Diyos na hindi nagtatangi. The more na ikaw ay as low as a sinner for all your life, katulad nung nakapako sa krus na katabi niya, you're still welcome, very much welcome. Isang ang kaluluwa na bumalik sa Kanya, tuwan-tuwa ang langit, tuwan-tuwa ang Kristo. So, yun ang Kanya. Siya ay very, very reachable. So, available, able, reachable, as a matter of fact, waiting for us. Mga kapatid, yun po ang mensahe ng ating Panginoon. So, siya pinanganak para sa ating lahat. John 3:16, very, very familiar, very, very symbolic, at yun naman ang tunay na Biblia. Ang sinasabi doon ay, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang key doon is, whosoever. Yun ang very reachable siya, available siya. Kung sino man ang manalig, siya ay available. Whether ikay mayaman o hindi, may pinag-aralan o wala, whether ikaw ay talented o medyo care ka lang, whether ikaw ay philanthropist o ikaw may makuripot, ikaw ay iniintay ng ating Panginoon. And you will not be rejected by our God because na-experience niya ang feeling na ma-reject. At ito ang kanyang ibig na ibigay sa atin. No such thing like no vacancy, no such thing na I am busy, no such thing na maliban na lamang. Yung sabihin niyang, hindi kita kilala. Kasi sinasabi mo lang, Lord, Lord, pero hindi kita kilala dahil inaapi mo ang mga the list of my brethren. Yun. So, ito ngayon ang ating pag-aaral. Dati na natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon, akala natin, simpleng-simple lang. Because hindi tayo ang naroon. Kung kayo si Mary, kung ako si Joseph, lalo na kung ikay si Jesus Christ, nakita mo na kung tayo nga, siguro may pagtatanong tayo sa Diyos, Lord, ba't mo kami, parang yung travel doon
sa wilderness, bakit mo kami dinala rito upang patayin? Hindi. Lahat yan ay bahagi ng plan of our God. Yan lamang ay nagiging masakit, hindi mo maunawaan, pag pinatulan mo yung bulong ng kaaway. Talagang pag pinatulan mo yon, madidisappoint ka. Mawawalan ka ng pag-asa. Mga kapatid, hindi. Sa Paskong ito, naulit lang ito. Pero ang message say, let us rejoice kasi naganap na ang lahat at tayo ay ligtas na. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. At Lord, salamat ha, salamat. At ito nga po tayo, 15 araw na lamang, kami magse-celebrate na may kagalakan dahil natiis mo ang lahat para sa amin. At atin yung ipapakinggan ang repeat new song. Maganda yung repeat new song natin. God bless us all. In Jesus' name. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Mga manining na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin? May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais may Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Paspas ng hangin ay di may kukuli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukuli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Mga maningning na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin ang iyong nadarama? May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais may Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin.
sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Mahal ka ni mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Second Timothy 2